is the 1206 AM, the future of AM radio. A member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ayan, magandang hapon. Magandang hapon mga Tayo sa katambay. ating paboritong tambayan, no? Syempre, no? Dito lang kayo nanonood at nakikinig sa ating, sabi nga natin, paboritong tambayan. Sa hapon, walang iba kundi sa Barangay 1206. Ako po si Charlie Manalo, ang katambay niyong laging nakasubaybay sa mga napapanahong ganap. At magandang hapon ulit mga katambay. Ako naman po si Confi Manalo, ang katambay niyong hindi nauubusan ng balita. Kaya naman ngayong araw ay samahan niyo kaming muli sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating palatuntunan. Pag-uusapan natin ang mga mahalagang balita nangyari sa nakaraang linggo. Kaya mga katambay, tutok lang at huwag bitaw dahil maya-maya lang ibibigyan namin kayo ng ating regular na barangay roundup. Mga balitang dapat niyong malaman mula nung Miyerkules itong nakaraang linggo hanggang ngayong araw ng Martes. Kaya kung gusto niyo pang mas makilala kami at makasama sa ating mga live at i-follow na kami sa aming social media accounts, follow na sa Facebook, The One 1206 AM at mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel at The One.1206 AM. Siyempre, follow nyo rin kami sa TikTok at The One 1206 AM at sa aming Instagram at The One 1206 AM. Siyempre, para sa mga mahilig mag-tweet, nandiyan din kami sa X at The One 1206 AM _. Kaya mga katambay, simulan na natin ang ating barangay roundup. Para sa ating unang headline itong nakaraang Miyerkules, Senator Erwin Tulfo advocates for total ban on online gambling. Senator Erwin Tulfo, ang hepe ng Senate Committee on Games and Amusement, ay nanawagan ng total ban sa online gambling at nagtakda ng pagdinig ukol dito. Binigyang diin niya ang kawalan ng kontrol sa mga platapormang tulad ng GCash na naabutan ng mga bata. Ayon kay Tulfo, hindi mabibigyan ng mahigpit na regulasyon ay isusulong niya ang tuluyang pagbabawal nito. Ito yung ito yung iniintay na banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos nung kanya nakaraang SONA eh. Ay mukhang ano ba to, nakaligtaan o ano? Ano ba nangyari doon? Ang sabi ni di ba, ni Attorney Claire Castro, pinag-aaralang masusi ng panakanyang ang usapin ng online gambling kasi sabi naman ng dito ng mga ibang stakeholders lalo na ng Makati Business Club sa pamumuno ni Paong Pin, yung total ban kasi unenforceable, hindi naman nila kayang hindi mo kayang ipagbawal kasi online yan ang gagawin niya pag binagbawal mo na totally, mag-underground lang yan. Hindi mo na kayang habulin niya kasi araw-araw kayang gumawa niya ng panibagong website eh. Actually, dapat talaga, sa akin ang posisyon ko ito i-regulate lang. No? Kasi, ang hirap talaga, ang PAGCOR, saan ba nabubuhay ang PAGCOR ngayon? Ay, pati hindi na PAGCOR, pati PCSO, nag-o-online na rin sila eh. Ang PAGCOR, nag-share ng may control ng mga casino, pero meron siyang online din, gaming. Kahit man sa ibang bansa, meron din gano'n. Makakataya ka ng lota sa US eh. Online betting. Pero, yun nga, masyadong talamak eh. Yung napaka-accessible, no? Through GCash, pwede ka nga. So, pati mga bata, nakakataya. Meron naman kasi meron namang sa GCash pa lang. So, hindi lang GCash, pati e-wallet. May mga KYC naman kasi yan eh. Pwedeng isama sa sa regulation nila. Yun nga, siguro talaga, better regulation lang. So, actually, kaya naging mainit talaga itong online gaming, online gambling kasi there is isabong. Tapos yun nga, di ba, nahuli pa nung isang nung araw ng SONA, isang congressman. Nanonood ng sabong online. Di ba? O kaya nga, mahirap masyadong ambisyoso yung total ban. Hindi mo kaya iba niyan kasi pero sana yun lang sana nabanggit lang para i-regulate, no? Paano i-regulate to?
At para sa ating pangalawang headline nitong nakaraang Webes, GSIS releases over 1.5 billion pesos in emergency loans for disaster-affected employees and pensioners. GSIS ay naglabas ng mahigit na 1.5 bilyong piso na emergency loans para sa mahigit 4,000 empleyado at pensyonado ng pamahalaan na naapektuhan ng bagyong Krising, Dante, Emong at iba pang kalamidad. Ayon kay OIC Juliet Bautista, ito ay patunay ng agarang pangangailangan ng mga apektadong miyembro na naghahanap ng tulong. Hanggang 40,000 pesos ang maaring hiramin na may 6% interest kada taon at babayaran sa loob ng 36 na buwan o 3 years. At may kalakip na loan redemption insurance para sa mga kwalipikadong hihiram. Pero ano to, pang government employees, paano yung private? Ang SS ba, nagad na ba? Wala pa tayong sa GSIS. Hindi, SSS. Kasi lahat naman apektado, hindi lang po government employees. No? Pero sa soft loan, nababa yung 6% per year. Kung mangungutang kayo sa mga non-traditional loan facilities like yung mga 'di ba yung mga 5-6 20% per month. Per month, monthly yun, hindi annual yun. At para mas ating ikatlong headline nitong nakaraang Biyernes, PBA reaffirms commitment to renewable energy initiatives. Si Pangulong Marcos ay muling iginiit ang suporta ng administrasyon sa mga proyektong nagpapalakas ng supply ng kuryente sa bansa. Sa mga set kinalakay nila ni Manuel Pangilinan ng MGen at Muhammad Abu Nayan ng Aqua Power ang mga investments sa renewable energy tulad ng Mtera Solar Facility. Ayon kay Marcos, ang mga ganitong proyekto ay susi para sa malinis, abot kaya at maasahang enerhiya para sa buong bansa. Siguro pwede pandagdag dito yung waste to energy. Actually kanina isa sa mga pinag-usapan nila sa pag-visit nasa India ng Pangulong Marcos ay yung renewable energy push, kasi nga ang napapansin niya yung renewable energy particular sa solar sa wind power medyo hindi pa masyadong develop. Ang malakas ang development sa atin yung solar energy, pero sana kung talagang gusto ng renewable na sustainable, yung ituloy na yung Bataan Nuclear Power Plant, kasi pinaka malaking magbigay ng kuryente. Actually, kaya nuclear energy. Yung ating energy development program kaya na-delay dahil sa mag-ina. Una, yung nanay minotball yung Bataan Nuclear Power Plant. Ito naman yung anak, para kayo sa malangit na ba, pero diba, yung anak naman ang ginawa ayaw ng solar power kasi paano kung walang araw? Ayaw ng windmill kasi paano kung walang hangin? Kaya yun, na-delay po yung ating development ng energy natin. Basta tatakmaro kasi, diba, time niya, yung time ni Pinoy, yun yung diba, yung sumikat yung Carmen Ilocos na windmill, diba? So syempre nga naman napatunayan sana ng mga Ilocano na kaya pa lang magbigay ng murang renewable na kuryente ang windmill. So dinowngrade niya yung significance nun. Paano kung walang hangin? Pero pinaka-significant diyan yung nuclear power, nuclear energy. At para sa ika-6 na headline nitong Lunes, call for impeachment of VP Duterte gains grounds amid rising clamor for constitutional clarity. Lumalakas ang panawagan. Ito DepEd tayo. Nga pala, sorry. Nabalik tayo muna sa Webes. DepEd raises private school teacher salary subsidy to 24,000 pesos. Inaprobahan ng DepEd ang pagtaas ng teacher salary subsidy mula 18,000 pesos patungong 24,000 pesos taon-taon para sa mga kwalipikadong pribadong guro mula school year 2025 at 2026. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin nito na palitin ang agwat ng sahod ng mga guro sa pribado at pampublikong paaralan at palakasin ang private education system. Akagbang na ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA para sa pantay na dekalidad na edukasyon.
To tama lang to, no? Kasi nakakaawa yung mga private school teachers. Oh. Meron akong alam diyan lalo yung mga daycare. Sumasweldo ng 8,000 pesos per Kaya month. nga, nakakaawa to mga to. Timely yung ni Secretary Angara. Mabuhay ka, Sec. Although 24,000 pesos yung per year na subsidy. Pero at least meron silang dagdag kaysa naman sa wala. Pututusin nga dapat wala kasi 'di ba yung mga private schools na yan, kumikita yan naniningin ng tuition yan Kaya nga. At para sa ika-6 na headline nitong Lunes, call for impeachment of VP Duterte gains grounds amid rising clamor for constitutional clarity. Lumalakas ang panawagan para sa impeachment ni VP Sara Duterte mula sa mga konstitusyonalista, legal na eksperto, mga akademiko at ordinaryong mamamayan na nagbabalang ang kamakailang desisyon ng Korte Suprema ay banta sa demokrasya. Gate ng PhilConsa at mga legal na grupo na lumagpas sa kaniyang mandato ang Korte Suprema sa paglabas ng mga bagong panuntunan sa impeachment process ng Kamara. Sa kabila ng pagharap ng Korte ay tuloy ang mga kilos protestang legal na hakbang at town halls upang itaguyod ang pananagutan at katotohanan sa loob ng konstitusyon. Ito nakakabahala to, no? Ito binabanggit ni Attorney Mel Santa Maria. Isa pala sa naging batayan ng Supreme Court para do sa kanilang desisyon declaring unconstitutional yung impeachment complaint na tinasmit ng House of Representatives sa Senado ay yung report ng ABS-CBN sa halip na official House record. Diba? Naka-footnote po, no? Sabi po ni Attorney Mel Santa Maria, sa footnote po ng desisyon ng Supreme Court, sabi niya na at 4:47 p.m. of February 5, 2025, the House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without plenary vote. Ngayon, sabi ni Atty. Santa Maria, kung titignan nyo ang source ng decision, footnoted naman ang source ABS-CBN News. Hindi po yung official House record. Kasi sa official House record po, malinaw na may plenary. Naka-report po ito sa records of the 19th Congress, Congressional Record Volume 3, Number 6, February 5, 2025, pages 1 and 2. So official official government record na pala ang media report ngayon. ABS-CBN, di ba? Tsaka nga kanina nagsabit na ng ang Solgen ng sa Supreme Court ng formal na motion ng for reconsideration sa Korte Suprema. At ngayon huling-huli naglabas ang Philippine Bar Association ng kanilang pagtutol din sa nasabing sa nasabing desisyon ng Korte Suprema. At ngayon tuloy-tuloy ang kilos protesta. Meron ngayon sa Supreme Court kaya pang umaga. Actually, isa yun sa nabatayan as a sinasite ng OSG, ng Office of the Solicitor General, yung paggamit ng Supreme Court as basis yung ABS-CBN report sa halip na official House record. Sana. At naman, is panakabala sa Senado ngayon, minamadali naman ng mga kakampi nung kabila na ibasura na, huwag na ituloy yung impeachment trial. Sabi naman ilang senador, bakit yung minamadali? Meron pang yan. Meron pang MR yan. Pwede pang recall yung decision na yan. Anyways, para naman sa headline nito ngayong araw, PBBM signs law to streamline executive branch agencies. Pirmado na ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act 12231 o Government Optimization Act na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang ayusin, pag-isahin o tanggalin ang mga ahensyang paulit-ulit ang gawain upang mapabilis ang serbisyo ng pamahalaan. Layunin ng batas na mapabuti ang frontline services sa pamamagitan ng digitalization, pag-aalis ng redundancy at paglipat ng mga gawain sa mga LGU o pribadong sektor kung kinakailangan. Nilaw din na hindi saklaw ng batas ang mga guro, militar at uniform personnel. Malapit lang ang government office na redundant yung function yun. Kasi karamihan dyan na na-retain. Diba tataan mo ng panahon ni former President FDR
marami siyang tinayong pag meron siyang project, tatayo siya ng ng task force. So yung mga ibang opisina raw na retain. Yung iba naman wag na paglipat ng administrasyon, pero iba doon kasi na retain eh. So dumami yung daming mga redundant. Maraming redundancy, samantalang kaya nga task force lang yan eh, kasi 'di ba? Pag ang task force temporary, meron siyang specific function. Pag natapos na yung purpose niya, Tapos na dapat yung opisina ngayon yung so actually ang dami iba nga diyan ako pa makikilala natin eh. Anyway, kahit yun, di ba? Yung NAPSI. Yung anti-poverty kasi Meron kang Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Action. Meron kang National Anti-Poverty Commission. Meron kang Meron pa Presidential, Anti-Poverty yung Urban Poor. urban poor, diba? So, Yun lang eh. Ba't pare-parehong apat na poverty ahensya. and urban poor pinag-usapan dito, samantalang pwedeng, di ba? pwede pang isa-isahin yan. Mm. Actually, yun yung isa sa pinakamaraming redundancy, yung yung sector na yun eh. Okay. Anyway, mamaya po, no, pagbalik natin, pag-uusapan naman natin yung usaping animal welfare. Tuwing may sakuna. Siyempre, kasama si Manong Joe. Yeah, kaya mga kasama, wag po kayong aalis at magbabalik po ang Tambayan sa Barangay 1206. Mga showbiz chika at intriga. Ano nga ba ang latest sa mga paborito mong artista? Huwag mag-alala dahil sina Miss F at Joey Austria na ang bahala. Dadalhin nila sa inyo ang latest trending topics at freshest news in the showbiz world. Dito sa EPAL o EPAL, eto pala ang latest. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mula alas 12:30 hanggang alas 2 ng tanghali. Dito sa The 1206 AM, ang radyo ng bagong Pilipinas. This is not your average radio show. This is the Mobile Circuit. One mobile DJ, 2.5 hours. Pure Sonic Energy. Hosted by The Sting and DJ Yana. Catch the drive, ride the rhythm, feel the circuit. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance, dance. Friday nights, 9:30 p.m. to midnight. Only on the 1206 AM, the future of AM radio. Okay, magbabalik po ang Tambayan sa Barangay 1206 at sa puntong ito, no, makasama natin si Manong Joe para pag-usapan ng animal welfare. At sasamahan naman tayo rin ni Rina Ortiz, ang co-founder and CEO ng Biyaya Animal Care. Kaya, Manong Joe, pasok! So, magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-senior. Ito na naman tayo sa Senior Hour. Ako po muli ang inyong lingkod, si Manong Joe Saldariaga, at welcome sa isang makabuluhang kwentuhan dito sa Senior Hour. Ngayong tagulan, hindi lang po tao ang apektado ng mga pagbaha at sakuna. Ulitin ko hindi lang po tayong mga tao ang apektado ng mga pagbaha at sakuna. Higit sa lahat, yung mga alagang hayop, ito man ay inaalagaan o stray. Nitong nakaraang linggo, matapos ang sunod-sunod na pag-ulan dulot ng bagyo at habagat, kaliwat kanan ang mga balitang nakita nating lumabas tungkol sa mga hayop na naiwan, na nakakulong sa kanilang lugar, at masaklap nito, may mga nalunod dahil walang nakalikas. Sa kabila ng patuloy na panawagan ng animal welfare groups, may ilan pa rin na nakakalimot na ang mga alaga ay hindi lang basta alaga, sila ay bahagi ng ating pamilya. Kaya ngayong araw, makakapanayam natin ang isang veteran animal welfare advocate na walang sawa na tumutulong sa mga hayop sa panahon ng sakuna. Kahit nga hindi ho sakuna, nandyan siya para sa mga animals. Walang iba kundi si Ms. Rina Ortiz, ang CEO at co-founder ng Biyaya Animal Care.
Rina, it's certainly a pleasure to have you here in Manong Joe, and maraming salamat for having us. Dito po sa pagsama sa amin ngayong araw, may unang tanong ako. Ano ang pinakakaraniwang kaso ng animal neglect at abandonment na nai-report o nabalita na sa ating mga animal welfare advocates? Meron yung hinahampas na tubo, isang tanod na sinisilo niya yung mama dog, na meron mga, kasi bagong panganak, meron din yung mga pusa na tinatali, tapos dinadrag sa tricycle. Iba-iba yung mga pusa na pinapakain sa sawa. So, iba-iba, various kinds of animal cruelty. There's also the people na iniiwan yung mga aso like this time sa loob ng cage or nakatali at nalulunod. So, yung nakakalungkot dyan is sana pinakawalan na lang nila para may chance sila mag-survive. Sila mismo ang maghahanap ng paraan nila. Yun. So, bakit sa tingin mo nangyayari pa rin ito? Ako, I really feel very disturbed. Given that we are in 2025, we're supposed to be human people that, should understand these things. Pero meron pa rin yung, sorry for the term, yung parang hindi nakakaunawa o barubal pa rin sa pagtrato ng hayop. I think combination po yon. Like yung mga malapit sa Pasig, for example, hindi dapat sila nakatira dyan, for example. Tapos, biglang umakyat na lang, tumaas na lang yung tubig na biglaan, 20 minutes. Hindi na nila naisip. May kasama silang, or hindi nila nakikita yung balita na umuulan, hindi nila naiisip, wala silang pakialam. Yung apathy, yung aso is just, for example, yung aso is just bantay sa gate, nakatali. Or yung pusa, hindi. Pero meron din, like in the case of, recent case dun sa Mandaluyong, na yung Persian cat nila is, yan lang ang sinave nila. Manong, yan lang ang lahat, everything else. Pero that's one case in thousands. Yeah. Diba? So, I think hindi sila aware, hindi nila iniisip ang nangyayari sa kanila yan. Never nagbaha sa lugar nito noon. Ngayon nababaha. Yung mga ganun po. So, parang hindi sila preparado. Hindi sila preparado. Hindi rin sila nag-iisip for whatever reason na pwedeng mangyari yon, or wala silang pake. Kasi sometimes when we're going na, can we get the dog? Hindi, bantay ko yan. Even if, may bahanan ng gano'n na ayaw pa nila. May gano'n din po. So they'd rather risk the safety of the animal Correct. than Correct po. do something to save the animal. Yes po. Kalungkot, ano? Yes po. Paano dapat isama, Rina, sa disaster preparedness itong mga alaga? Ano ang basic na hakbang sa tingin mo para makabuo ng evacuation plan para sa kanila? Okay, so nakasali na po yan sa rules ng isang each munisipyo, no? So the evacuation center should have a separate evacuation for the animals. And in some municipalities, pwedeng kasama yung mga animals sa tao. In the case of Mandaluyong, sa top ng evacuation center. But it's still not completely practiced. At the barangay centers and at the barangay level, hindi pa nagdi-disseminate or nagtuturo ng animal welfare, even just animal welfare. Bukod pa doon yung in cases of disaster. So, these are all things that need to be explained thoroughly. Kaya we're also trying to be meeting with the Secretary Angara next week, where we are proposing a curriculum on animal welfare. Kasi yung iniisip namin, baka yung bata na ang magkukulit sa parents.
And it should be a K to 12 lesson plans, modules, ganon, para caring kasi for animals is also a means of learning how to care for others. Not just, and sometimes people are hurt with other people. So talagang yung animal ang nagiging open caring space kasi hindi sila matatanggihan, hindi sila, they can love them freely without getting hurt. So, compassion, animal welfare is human welfare. Yan ang hashtag namin. Kasi, when you learn to be kind to an animal, you learn things about yourself. Na, kaya ko po pala to. And you can extend it now to other people. Ako nga rin na, compassion humanizes us. Correct. It makes us really appreciate who we are as a person. At pag nag-aalaga tayo, actually, we're doing ourselves a favor. Correct. Because it opens our soul to loving another being without any conditions. So ako yun yung palagi nasa isip ko. That's why when we started conceptualizing Katropa, when I saw that I guess there was a need to really look into the animals inside the compound, yun yung naging guiding light ko, ika nga, no? The main mission that I had at that time. So, mabuti naman, with the help of the Meralco employees and the volunteers, nabuo namin itong programa. Ano ang pwedeng gawin ng mga pet owners bago pa man dumating yung, sinabi mo nga kanina, minsan mataas na yung baha, andyan na yung malakas na ulan, pero bantay namin to, hindi namin to pakakawalan. How can we change that mindset? Okay, first of all, nag-post po kami ng kit, ready kit. So, kung pusa or maliit na aso, meron na ba kayong carrier? Or kung aso, leash. No? Do you have a second floor? Know where you need to go to kung may bahana. Right? The problem is people stay in their houses to protect nga their property. That's the biggest problem, no? And they're so worried na the least priority is often the animal. So, have food like you would prepare for your own baha as a human. What is the need of the cat or the dog? Where's your evac plan? Where are you going to go? Where can you put the animal kung hindi na? And ngayon, sobrang sanay na yung tao sa baha. Right? Para second nature na. Second nature na. So, may practice na po kayo. Alamin nyo na yung kailangan yung alamin. Yeah. May mga panawagan kasi hindi natin talaga rin na may iiwasan. May ilang tayong mga kababayan, sad to say, medyo pasaway. Hindi pa rin nakikinig kahit may information na ano yung sa tingin mo dapat mapanagot yung mga nag-a-abandon sa alaga nila, lalo na kung ito ay purely dahil sa kapabayaan. Sa tingin mo, dapat ba na i-augment pa yung kasalukuyang batas para protektahan ang mga alagang hayop at gayon din yung mga stray animals? Yes, dapat. Dapat managot po sila kasi that is still a life. And the manner in which they die can be a cruel, nalulunod, na maski na hindi sinasadya, right? It's still a very difficult way to die. Malulunod ka, you got burned, things like that. So, I think, why? Bakit kailangan? Para alamin nyo rin na you need to respect. Yan ang problema po namin ngayon, Manong Joe. There's no respect for life, very little respect for life, very little respect for nature, kalikasan, lahat. Parang it trickles down. And we really need to understand. And unfortunately, the only way is masampulan. A few samples. Unfortunately, that's the only way we learn. Sad to say. And of course, to implement what is there in the law.
Correct. Yan ang pinakamahirap. Ang ganda-ganda ng batas namin, di ba? Ibang batas ang ganda. Sasabihin pa, oh, we're ahead of Vietnam, we're ahead of ganito. Animal welfare, Kaso lang, wala siyang implementation, wala siyang enforcement. So, pag ganon, wala din. So, mahaba pa laban. Yes. We still have a few steps ahead. We have a few steps ahead. Bilang animal welfare advocate, ano ang message mo sa lahat ng pet owners, sa lahat ng mga kababayan natin, lalo na yung mga nag-aalaga sa strays sa kanilang community ngayong panahon ng tag-ulan? Okay, yung mga nag-aalaga ng strays, please, kung pinapakain ninyo, pakapunin nyo rin. Please, napaka-importante yan. And it's for yourself also kasi, like yung pusa, mabilis lang sila dumami, right? So, pati para sa budget mo, ipakapon, madaming mga free kapon, madaming mga low-cost kapon, you can reach out to many people to help sponsor for that. So, that's for the strays. And even for your own animals, maski na sinasabi mo, nasa loob lang ng bahay po yan. No, ipakapon na namin. At yung pinaka-importante din is ibakuna namin, yung pinaka-minimum is anti-rabies. Kasi meron kaming actually, we have a rabies crisis sa Pilipinas ngayon. So we really need to kapon para ma-control yung population at kailangan na ma-anti-rabies. Now, for the pet owners, anong kailangan yung ihanda? Carrier, leash, vaccination records. Kasi alam ko, yan ang parating nasusunog, nababasa. So take a photo of your vaccination records kasi I'm sure yung cellphone nyo hindi nyo iiwanan. So yun, and then always have water and food in case. Naku, maraming salamat, Rina, for this very productive conversation with you. Ako may iiwanan lang ako mga kaliwanag na quote. Hiramin ko lang ito kay Anatole France. Sabi niya, until one has loved an animal, a part of one's soul remains unawakened. Papahiram ko po sa inyo lahat yung hiniram kong quote na yan. So mga ka-senior, napakalinaw ng atin na pag-usapan. Ang mga alaga po natin, aso, pusa o anumang hayop ay hindi ho laruan. Sila po ay buhay na nilalang na marunong magmahal, matakot, masaktan. Kaya sa tuwing may sakuna, huwag po natin silang kalimutan. Gaya ng paghahanda natin para sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya. Dapat ganun din sa kanila. At higit sa lahat, ang pag-aaruga sa ating mga mahal na hayop ay hindi natatapos kapag tag-ulan. Araw-araw po natin silang mahalin, araw-araw po natin silang kalingain. Alaga man natin o stray animals man ito. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ito po ang inyong lingkod, Manong Josel Dariaga. Are you stuck in your thoughts again? Join us every night as we dive into Gen Z dilemmas, life's awkward moments, and the occasional realizations. Catch Overthoughts with Sam and Joe, where overthinking has never been more fun or this chaotic. Mondays to Fridays, 8 to 9 p.m. before PCSO Lottery Draw. Only here on the 1206 AM, the future of AM radio. May nabasang nakakagalit, nakakainis, o nakakainit ng dugo. Teka muna, bago mag-react, siguruhin muna ang facts. Tanungin ang sarili kung totoo ba ang impormasyong natanggap. Kung hindi sigurado, hanapin ang source nito at tingnan kung sa reliable at credible na website o tao nang galing ang balita. Huwag laging nagpapadala sa emosyon dahil diyan tayo madalas nabibiktima ng maling impormasyon. Always be aware before you share.
Isang paalala mula sa Diwan 1206 AM. Ayan, nagbabalik po na naman ang ating tambayan dito sa Barangay 1206. No? Welcome back mga katambay at maraming salamat Manong Diyos sa isa na namang inyong makabuluhang Talakayan. segment talakayan, no? Actually nakakaawa nga yung diba, ibang mga aso na nakatali kakulong nung baha nung habagat tsaka nung krising nung walang awa yung mga may-ari doon sana. Oo nga, sa akin tama naman syempre unahin natin na iligtas yung ating mga buhay, yung mga ating mga anak, pamilya. Pero huwag din natin kalimutan yung mga hayop, no? Alaga nyo. Kung hindi natin kaya, pakawalan nyo na lang. At least yan Makakasurvive. Bigyan ng chance makakasurvive yan, oo. bigyan ng chance hindi yung nakakulong, Kasi 'di ba? Yung nakakulong, sa Quezon City. wala, patay yun. Kung di pa dumating yung mga BFP na sinira yung kulungan na yun. Magandiig na nung aso yung yung Pero diba, at tubig least yan kung pinakawalan niya yan, magaling man lamang yung aso. Makakanangoy yun. May chance nun makasurvive. And anyways, mga katamay, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan, ay batiin muna natin ang ating mga nanonood ngayon. Si Mary Tiffany Hover, good afternoon po. Sabi naman ni Romel Livid, blessed and happiest first Tuesday of August po sa ating lahat mula Muñoz, Nueva Ecija. At si Cecilia Manalo ay lagmay na nanonood ngayon dyan sa Taytay, Rizal. Yung ating mga kasamahang magulang dyan sa Quezon City Science High School. No, si Daddy Steve Sumido, si Mami Annabel Gaetano, Mami Angela Curia, Mami Rosel, Mami Rose Quesada Rodriguez, si Mami Gilan Atienza, yan sila Christine Reyes ng Don Antonio, si Christine Valeda. Sino ba? Meron pang wala na, maraming si salamat. Si Ryan Lindley Lacano at Kim Bacaro. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat at salamat sa pakikinig at panonood sa ating tambayan sa barangay. Lakay sa natin ngayon yung sa flood control, no, mainit na mainit to. Pero yung bago yun, gusto ko sana muna para shout out to yung mga hacker. Yung GCash. Oo nga, ang nakakainis, nabiktima rin ako siguro 2 days ago kasi yung usually kapag may mga natatanggap akong mga may links na clickable na medyo natanggap akong meron daw natanggap na ayuda, bla bla bla. Hindi ko naman kiniklik yan eh. Kaya lang ito kasi, kaya ako kinlik dahil yung ginamit na source ng message sa GCash. So, akala ko official. At ang doon, meron daw ako natanggap na ayuda from SSS. Meron naman din talagang announcement. So, nung kinlik ko yung yung link, dinirect ako sa GCash registration. So, legit yung yung interface ng link. Tapos nung pag-click ko nung confirm, naubos ang laman ng GCash ko. Buti lang mababa lang, no. Sa akin naman, ang daming unauthorized transaction. Kada maglo-load ako, biglang may automatic na magkakaltas, Apple services daw. Mm-hmm. Pero yun nga, wala akong ganung subscription. So, na-report ko naman sa GCash. Ang problema doon, ang bagal. Ang palaging ang update sa akin, they're still working on that. I-update ako. Tapos bigla mag-message naman. May update na naman daw. Pag yung update, ganun pa rin. Ang tagal hindi ko magamit kasi merong ult na message sa akin na you don't have enough enough fund to pay. Yung isang service na yun. Sabi ko, kapag nilagyan ko to ng sasakto sa ganung amount o hihigit sa ganung amount, automatic kaltas yun. Kaya ngayon, yung GCash ko, hindi ko magamit. Ito pa isa, yung BDO. Meron daw nag-register na bagong number ko. Tapos, may nag-open daw ng account ko sa BDO na tawag dito, using tablet. Wala po akong BDO account. Kanina naman meron, BPI naman. Mag-expire naman yung points ko. Wala po akong BPI.
Ano nga sa SIM card registration? Di ba? Paano nga itong mga to? Oo nga, mo, ano, diba, kaya nga dahil nagkaroon ng, diba, ng SIM registration law dahil dyan sa mga, sa mga proliferation ng mga text scams na yan Ngayon, mas naging sophisticated sila and Mas naging sophisticado ang operation nila ngayon. sila, dati kasi madaling i-trace alam mo, yung number, question, agad, questionable, pati yung Ayun, yung nagagamit yun ako clone no? Official, official number na gamit kung nila yung regular na natanggap yung text sa GCash or video or what, diba? Doon din dadaan yung mga text yung mga messages doon dadaan. Talagang tama yung mga cybersecurity expert. Laging one step ahead ang mga bad actors niya sa sa cyberspace. So ingat-ingat. Pag may link, wag niyo taga-i-click. So yun nga nabanggit mo kanina yung ito, flood control project. Oo. Mainit to, no? Actually, si Congressman Terry ito, kaibigan natin, no? Gustong-gusto lang, busisiin to. Hindi lang siya, pati marami. Kahit Senado, si Senator Lacson, mga kung babawalan na yung mga kongresista na kontraktor. At kanina nga, nagpalabas ng statement si Budget Secretary Pangandaman na sabi niya, may 74 billion na nakinaltas na flood control project sa budget for 2026. Ang problema sa mga to, gaya na Senator Ping Lacson, mayroon daw mga kontraktor na mga kongresista na may pamilyang kontraktor. Ayun ang pangalanan. Ano to? Ano siya, vlogger? Full blind item? Ako nga, sa column ko sa Manila Times, hindi ako nag-blind item, papangalanan ko. Ito, senador Meron siyang ano yung kanyang privilege na pag nag-deliver siya ng privilege speech, immune siya sa meron siyang tawag nga to, legislative sorry po, nakalimutan po daw yun. Pero may immunity po sila. Hindi sila pwede parliamentary immunity. Hindi pwede kasuhan yan. Yung privilege po nila yan. Even diba, kahapon si Pangulong sa vlog kahapon na ipinalabas si Pangulong Bongbong Marcos bago siya tumulak papuntang India. Mainit ang ulo niya dyan sa flood control project. Sabi niya nga maraming dyan mga infrastructure projects na foreign funded, inutang. Tapos ngayon, hindi na nalagyan ng pondo. So sabi niya, nakakaya kasi unang-una, foreign funded yung mga projects na yon, inutang yan. So kung hindi tatapusin, masisira ang reputasyon ng Pilipinas. So paano tayo makakapangutang ulit? Pagtikulaan, pangalawa, nakurakot na yung pondo, 'di ba? Dahil totoo lang yung mga foreign funded na projects na yan. Ang next land din yung mga lending institution, yung mga Kasi nung siguro around 2000 inimbestigahan po yan sa Congress bakit yung po yung mga projects na yan na foreign funded paulit-ulit po yung contractor sila lang po. Nung lumabas po sa investigasyon ng Kongreso, yun po ang kondisyon ng mga nagkapautang. Yun, karamihan yung kondisyon ng mga lenders na ito lang ang kukunin mong contractors. Lalo yung pagka halimbawa Chinese ang nagpapondo, gusto nila syempre mga Chinese contractors. Kapag mga Japanese naman yung nagpapondo, mayroon din kondisyon doon na Japanese contractor din. Kahit ADB, kahit World Bank, IMF, gano'n ang mga kondisyon yan. Isa rin na contractor. Doon pa siya sa investigasyon ng Kongreso na kaya pala pa ulit-ulit na ito kahit na talamak na yung mga violation, sila pa rin ang kinukuha kasi yun ang kondisyon. Kasama sa kondisyon yun para bumalik din sa kanila sa kanila yung kita dahil siyempre sila yung contractor, sila yung may sila yung profit doon sa project na yon. Sila rin ang sa kanila mapupunta. Diba? So sa ngayon, ano ba yung mga malalaking flood control project na halimbawa yan, 'di ba? Yung sa Blooming Street lang, 'di ba? Grabe yung baha dito sa area na yan Pero meron pong flood control project diyan, yung Blooming Street Interceptor Box Culvert Project.
na ang objective nito i-divert yung tubig baha mula sa inner street ng Maynila papuntang Estero de Sampaloc. Ang tagal ginawa nito. Ano to? Simulan to. Panahon pa ni ERAP eh. Tapos natapos to. Panahon ni panahon ni GMA. Kung makikita nyo yung ginawang hukay dito, kasi yung mga truck, kayang pumasok eh. Oo. Pero ano nangyari? Baha pa rin sa Yan, yung Taguig Flood Control Structure na na we were hoping na makatulong sa mga residente ng Lower Taguig, lalo na sa especially pag may bagyo. Hindi lang gobyerno may responsibilidad dito, pati 'di ba syempre mga natin, yung mga kababayan natin, kasi nga diyan napupuno yan ng basura. O yung part ng Blue Mill kasama pa diyan yung sa karugtong niya yung sa Diba, tagal-tagal din ginawa sa yung sa Arpapa na Estero. Ang tagal-tagal ginawa ang tagal-tagal ko nagdusa, yung 2 taon din ako nagdusa diyan. Kasi yan ako dumadaan yan sa opisina, papasok sa opisina nung nasa pa ako, iba pang dyaryo eh. Na ang traffic, pinagtsatsagaan mo kasi pagkatapos walang baha. After a week nung matapos yung proyekto, pagsilip po dun sa sa Estero, punong-puno ng basura. Yun nga kahit po anong natin, hindi natin sinasabi na mamaya lang may problema dito. Siyempre pati yung mismo proyekto may problema. Kasi dapat ina-anticipate mo yung yung mga basura ay magkatapon. So paano mo kokontrolin yung pagpasok ng mga basura doon sa mga proyekto na yan. Isang nga diyan yung isang nakita diyan yung waste to energy program. Sa Japan meron yan eh. Kung hindi natin maiwasan yung syempre basura talagang mag-aano yan eh. Bakit hindi natin pakinabangan? I-convert sa energy. Actually, marami na akong na-interview diyan nagpo-propose sa gobyerno ng mga waste to energy projects. Na ang pa nga nila BOT build operate transfer pa yung proposal nila eh. Sila magtatayo, sila mag-ooperate, mangongolekt lang sila ng basura. So zero cost sa gobyerno, ang kikita pa ang gobyerno through taxes. At the same time, merong share ng profit sa sa revenue ng kanilang income. Pero bakit hindi na-aprobahan? Kasi kung titignan mo, ang ganda-ganda ng konsepto. Kokolektahin nila yung mga basura. Yun nga. Susunugin nila tapos yung emission very minimal yung emission halos wala nga eh, and it will pass international standard napakalinis nung emission. Pero bakit hindi na-aprobahan? Yun ang nakakapagtaka. Merong mga ganyang technology, marami yan foreign and local technologies na available na yan. Bakit hindi ina-aproba samantalang sa Japan meron ganyan waste to energy program. Bakit di tayo humingi sa Japan? Kasi kung na-perfect na nila yan, di ba? Di kayo magtayo dito niyan. Mga na siguro mga 1.5 year ago nung huli ko may nakausap na na gusto mag-propose niyan ng waste to energy project. Pero bakit bakit hindi ma-aprobahan? Kasi 'di ba ang laki rin kasi ng kita sa garbage collection. Bilyong piso yan eh. 'Di ba kasi ang bayad, 'di ba? Naging inspector ka diyan sa MMDA eh dati. 'Di ba ang bayad diyan per truck? So kung mag-waste to energy, mawawala kasi yun eh, 'di ba? Merong malaki yung chance na mawawalan sila ng kontrata. Hindi na sila mangongolekta. Ang mangongolekta na ng basura yung yung may mga power plants na fed ng mga ng waste, 'di ba? Na garbage. Ang daming ang daming dito, pati mga landfill na 'yan. Di ba? Wala 'yan. So maraming industriya at malaking pera ang madi-displace. So siguro isa yun sa naglalabi laban diyan, no? 'Di ba, syempre ito kala nyo maliit lang to, pero yung mga yung mga junk shop, ang laki ng yan. Alam niyo ba sa basura, sa collection, yan, agawan yung mga junk shop na malalaki para kung saan ibababa ng mga collector, garbage collector yung kanilang mga kalakal.
Lalo kalakal eh. Oo. Napasin nyo lang, di ba, yung mga nangolekta ng basura natin. Unahan sila na sila mismo, sinesegregate nila yung basura, lalo yung mga nabubulok. Pag recyclable, iba yung lalagyan nila noon, di ba? Oo. Kasi extra income nila yun. Pero yung extra income, yung malaking pera yon. Bukod sa bayad sa kanila per trip kasi per truck eh. So, ang daming pera. Kumikita na sila sa per trip, kumikita pa sila sa basura na kolekta nila. Tapos kung magkakaroon ng waste to energy power plants. Wala sa Manila, ano nga yung kontrakto ng sa Manila? Leonen, di ba? Hindi mo na kailangan ng serbisyo ng Leonen. Kasi ang kokolekta nun private yung mga power plants na, di ba? Sabi nila no cost sa gobyerno yung pagkolekta ng basura kasi kailangan na ng basura para meron sang sunugan na maging energy di ba? Ang alam ko may nagsabi sa akin si Kim Wong, galing si Kim Wong, galing daw po ng Leonen yan. Kopya niyo po si Kim Wong. Yun ang sabi hindi ko po yun. Manila pa lang magkano kontrata ng Manila sa Leonen? Billion yan per year Billion yan. Yung sa Quezon City pa, sa Makati. Kasi bawat LGU, di ba, may kanya-kanya silang Actually, dati marami mga contractor diyan. Per city marami contractor. Hindi ko alam bakit ngayon parang na monopolyo yan na yata ng ilang garbage collector yung pangolekta. Tapos iba pa yung maintenance sa mga landfill. Iba yan. Iba pa yun. Meron pang sariling daang milyong o bilyong budget. Diba? So kung... Diba? Ang ganda di ba? Sabihin, mawawala na yung mga basurang tambak dyan sa mga drainage na yan. Kasi syempre lahat conscious na gawing i-supply sa sa energy plant, no? Tapos, syempre, kung nawala yung basura, yung bibaha mo, may babawasan na or kung di ba totally may iwasan. At makakatipid pa ang gobyerno kasi hindi na siya magbabayad sa garbage collection. Hindi na siya magme-maintain ng landfill facilities. Hindi na siya magme-maintain ng mga segregation facilities. Kaya yung mga landfill, pwedeng gamitin sa ibang productive purposes. Tapos, sa part naman ng mga yan, dahil yung source ng kuryente mo basura, syempre ibebenta yan ng power plant sa power distributors sa Metro Manila, sa Meralco ng mas murang halaga. So kung mas murang halaga binebenta yan sa Meralco, mas magmumura din siguro yung singil ng mga power distributors sa kanilang kuryente. So everybody will win sana yan kung matutuloy yan Isa pa lang yun proposed na solution para diyan sa flood control, no? Flood mitigation, yung i-convert natin sa energy itong mga basura na yan na nagiging isa sa pangunahing problema, no, sa pagbabaha. So isa pa rin siguro diyan, balikan natin si Architect Palafox. Yung kanyang urban planning sa Metro Manila. Oo. Kasi baka meron pa pwedeng isalba ron Tsaka ang sabi niya yung karamihan ng maraming estero dito sa Metro Manila nawala na nga, natabunan na, sementohan na Oo. Ang alam ko yung Isitan. Di ba dating dating sinirama yan Alam ko ilalim niya estero. Tsaka yung mga subdivisions sa mga pinatayo ng isang magiging senador. Inoccupy niyan yung mga estero. May mga estero diyan sa Las Piñas area na yan. Marami diyan na tabunan. Kita niya wala na Dati sikat ang Las Piñas sa asin, di ba? Punta ka diyan, mayroong mga asinan diyan. Ngayon wala na yung mga asinan diyan. Nag-import na nga tayo ng asin. Samantala, di ba, nung bata tayo, kapag mamasyal tayo, mag-swimming tayo sa Laguna, pag pauwi na tayo sa SLEX, di ba, yung papasok ng Las Piñas, sa gilid yan, di ba, paradaanan mo puro gawaan ng asin yun Puro puti yun Ngayon, subdivision na di ba? So, syempre, tinabunan mo yung mga yun, sinementahan mo yan. Yun ang problema nun, yung water retention, no? Kaya nagbabaha.
Actually, yun ang problema nung nung mga conversion ng mga ng mga farm ng mga farmlands eh. Yung ang Kinonvert sa naka-attend ako ng isang media forum, ang guest si Architect Palafox. Sabi niya nga yung floodway, ang dapat ang exit niyan sa Las Piñas. Mhm. Yun nga, kung yung mga asinan nga nawala na yung pang di ba? Even sa Laguna Lake, 'di ba, yung floodway. Oh. Marami raw na reclaim ng ng mga developers na ginawa ng subdivision, samantalang dapat part pa yon ng Laguna Lake. Mhm. Pero nag-reclaim sila ro. Ang daming reclamation projects diyan sa along Laguna Lake, sa Taytay, sa Cainta. Yan, Las Piñas, Muntinlupa. Na dating part pa yan ng Laguna Lake, tinabunan nila, nireclaim nila, ginawa na ngayon mga ng mga subdivision. Kaya sana pag inimbestigahan to ng committee ni Congressman Terry Ridon, yung ng public accounts. Sana pag inimbestigahan yung mga flood control project na yan, imbestigahan na rin gawing comprehensive, hindi lang yung hindi lang yung corruption sa sa mga Sa project na yan, proyekto. kundi yung nangyari dito sa kabuang flood control program. Tsaka yung mga Bakit nawala yung mga bakit nawala yung mga lugar na yan na dapat sana ay part ng flood control projects na ginawang subdivision ni reclaim. Tsaka yung mga missing mga nga. missing estero na dapat Yun nga. yung estero ang lapad niyan 10 metro, ngayon 2 metro na lang. Diba? So yung mga yon yung nawalang estero at saka yung mga illegal reclamation diyan sa Laguna Lake at saka sa floodway. Sana nga sana gawing comprehensive, hindi lang yung yung corruption, kundi yung hindi lang yung corruption sa mismong proyekto, hindi saan napunta ito mga mga illegal na yan na kaya nawala yung kaya sabihin, 'di ba, kung yung daanan ng tubig 10 meters wide, ni-reclaim mo naging 2 meters wide lang, syempre aapaw yung tubig doon. Tsaka bumabaw 'di ba? Oo. Bumabaw dahil ang problema kasi sa constructions sa mga development irresponsible sa pagtatanaw yung lali mga semento. Mhm. So yung mga tirang semento napupunta rin sa waterways, tumitigas. So yung bumababaw pa yung mga estero natin tsaka iba mga waterways. At saka syempre nga yung reclamation na ginawa nila niya sa floodways Laguna Lake. Kasi yung Laguna Lake natural catch basin ng floodwaters sa Rizal, sa Marikina, Quezon, para hindi bumagi sa Metro Manila Ang problema dahil ang lumiit na nga yung Laguna Lake, bumabaw pa dahil sa mga fish pen. So, yung capability niya, yung capability niya na to retain water, kumonti na yung volume. So, dapat maimbestigahan siya. Ayun nga lang, napakalaking pera, billion na yan. Lalo yung reclamation. Kung makikita nyo gaano kalalaking mga subdivision ang naitayo na dyan. Alam mo, ang isa pa rito dahilan yung isa kasi bumabaw yung Laguna Lake. So bumaba yung kanyang water retention limit. Nung panahon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pumasok tayo sa kontrata sa Belgian firm para i-rehabilitate yung dredging ng Laguna Lake na worth 18 billion yata yun $700 million yun Basta 18 billion sa peso, Pag upo po ni nasirang Pangulong Noynoy Aquino, kinansela po niya yan. Yung proyekto. No? So, wala nang nangyayari. Actually, nagbayad pa tayo. Nagmulta tayo doon. Oo. Actually, binayaran natin natalo tayo sa kaso doon So, hindi na nga tinuloy, pero binayaran natin ng buo yung kontrata. Di ba? Siguro kung noon pa nagawa na yan. Kung hindi sana bingatibo yung pamilya nila. Kasi yun yung problema nila di ba? Dahil galit sila dito, kakansilahin yung proyekto, wala namang alternatibo. Ganyan po nangyari sa Bataan Nuclear Power Plant. No? Kinansila yan, minotball yung Bataan Nuclear Power Plant, walang alternatibo, kaya dumating sa punto na si Cory Aquino ang naging reyna ng brownout. Hindi lang yung Laguna Lake project ang kinasen ni Pinoy na nagbayad tayo Pati yung railway, yung PNR project, 'di ba? Oh. Natutuloy sana yung Manila North Railway na delay yun dahil
kinancel niya rin yung proyekto, tapos nagbayad din tayo doon. Tapos nagtinuloy na lang ni ano yan ni Digong nung ano yung Alam ko, pero pati sa Mindanao Rail, marami siyang kinancel na ano, pati yung Piatco Oh. kanya rin yung Piatco, di ba? Talo rin tayo ron Anyway, sa airport. Ito, yun, wala lang po tayong oras, no? Papahabol na bate kay Catherine Gases, si Vince, CJ, and Cathy are watching. Meron pa ba? Wala na mga tayong oras mga katambay. So syempre, At dito po nakatapos na naman ang isang oras ng hitik na sa impormasyong panlipunan. at huwag kalilimutang mga katambay na i-follow at i-like ang aming social media accounts para updated kayo. Ang aming Facebook page, The One 1206 AM, YouTube at The One 1206 AM, TikTok at Instagram at The One 1206 AM, at syempre, ang Twitter namin sa at The One 1206 AM _. Muli, ako po si Charlie Banalo. At ako naman si Coffee Manalo. Hanggang sa susunod na linggo, mga katambay. Kita-kits!